Dalawa kami sa buhay ni Berto. Opo, tama ang narinig nyo. Dalawa kaming babae sa buhay niya. Hindi naman siguro na matatawag na ako ay isang kabit dahil hindi naman sila kasal at wala pang anak. Dahil sa mabulaklak na pananalita ni Berto, ako ay kanyang napaibig. Dahil matagal na akong walang asawa, ay pumayag na akong sumama sa kanya. Tutal naman ay malalaki na ang dalawang anak ko at may mga pamilya na sila. Opo, tama kayo. Medyo ako ay may edad na. Ako ay nasa 46 years old na. Hindi ko din akalain na sa edad kong ito. Ako ay iibig pa. Mas bata ng 7 taon sa akin si Berto. Samantalang, ang kinakasama niya ay mas matanda pa sa akin ng 3 taon. Ibig sabihin ay mas may laban ako kaysa sa una. Pinaglalaba ko at pinagluluto si Berto. Sa paningin ko ay napakagwapo niya. 39 lang siya, kaya para sa akin ay nakajackpot ako. Maputi, maskulado at may itsura si Berto. Kahit naman ako ay 46 na, sexy pa naman ako. At noong kabataan ko, ako ay maganda at maputi. Isang araw, umuwi ng Nueva Ecija si Berto. Nagtatampo na daw ang kanyang unang kinakasama. Iniwan niya akong mag-isa sa barracks. Hindi man lang niya inisip na, puro lalaki ang mga kasama ko doon. Sobra akong nasaktan sa naging desisyon niya. Parang mas pinapahalagahan pa niya si Nora, yun ang name ng una. Napakasakit pala, hindi ko alam kung ano ang intensyon niya. Mahal daw niya ako, at hindi na daw niya mahal si Nora. Pinapakisamahan na lang daw niya ito, dahil sa utang loob. Noong panahon daw kasi na walang-wala siya at nagkasakit, si Nora lang daw ang tumulong at nag-alaga sa kanya. Nang makauwi na nga siya dito sa kanyang trabaho, nagulat na lang kami habang kami ay natutulog. May tumawag sa kanyang cellphone. Sumunod pala si Nora sa kanya nang hindi niya alam. Nasa gate ito at hindi makapasok dahil may gwardiya. Walang nagawa si Berto, kundi puntahan si Nora sa gate. Dinala niya ito sa ibang lugar, nangupahan siya ng bahay, malayo sa aming barracks. Kaya kahit nagkikita kami araw-araw, ay hindi ko maiwasan ang umiyak, dahil kinakailangan niyang umuwi tuwing gabi kay Nora. Pakiramdam ko, ako ay second option na lang niya. Para sa akin, bakit ayaw niya mamili sa amin? Gustong-gusto ko siyang hiwalayan, pero bakit ganoon? Ang hirap ko mawala. Alam kong iniisip niyo na napakatanga ko dahil nagtitiis ako sa isang lalaki na sinasamantala ang mga kagaya naming mga babae na mahina. Kaya nagdesisyon ako na lumayo na sa kanya. Baka sa paglayo ko ay malimutan ko na siya. Saan ka pupunta? Pakiusap, ikaw ang mahal ko. Huwag ka umalis. Konting tiis na lang dahil 4 na buwan na lang ay uwi na si Nora sa probinsya. Sa konting pakiusap pa lang niya ay parang nadudurog ang puso ko. Hindi ko alam kung susunod ako sa sinasabi niya. Tama ba na mahalin ko siya? O ako lang ang nagmamahal sa kanya? Tulungan niyo ako kung ano ang maipapayo niyo para sa akin.